Si Elisa, isang umuusbong na artista mula sa Cordillera, ay laging nakakahanap ng kapanatagan sa makulay na tanawin ng kanyang bayan. Iginuguhit niya ang mga hagdan-hagdang palayan, ang maulap na bundok, at ang makukulay na tela ng kanyang mga ninuno. Ngunit ang kanyang puso ay parang isang blankong canvas. Isang araw, dumating sa bayan ang isang kaakit-akit na manlalakbay na nagngangalang Ben. Isa siyang photographer mula Maynila na naghahanap upang makuha ang tunay na ganda ng Cordillera. Nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang lokal na coffee shop kung saan iginuguhit ni Elisa ang mataong eksena. Agad na nabighan ni si Ben sa kanyang masining na diwa at sa paraan ng pagkinang ng kanyang mga mata kapag nagsasalita siya tungkol sa kanyang kultura. Habang ginalugad nila ang rehiyon ng magkasama, ipinakita ni Elisa kay Ben ang mga nakatagong yaman ng kanyang tinubuang bayan, ang mga sinaunang kuweba ng libingan, ang maindayog na sayaw ng mga tribo, at ang nakapapawing pagod na mga hot spring na nakatago sa mga burol. Si Ben naman ibinahagi ang kanyang mga pangarap na ipakita ang Pilipinas sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga litrato. Lumalim ang kanilang koneksyon sa bawat pinagsamahang karanasan, bawat nakaw na sulyap, at bawat taus-pusong pag-uusap sa ilalim ng mabituing kalangitan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng bonfire, ang nagliliyab na apoy na sumasalamin sa init sa kanilang mga puso, ipinagtapat ni Ben ang kanyang nararamdaman. Elisa, sabi niya, pumunta ako rito para kunan ng ganda, pero nakakita ako ng mas maganda pa sa iyo. Si Elisa, na namumula ang mga pisngi, ay umamin na pareho ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, naharap ang umuusbong nilang pag-iibigan sa isang hamon. Malapit na ang pagtatapos ng panahon ni Ben sa Cordillera at kailangan na siyang bumalik sa Maynila. Ang pag-iisip na maghiwalay ay pumuno kay Elisa ng pangamba. Paano niya bibitawan ang isang taong nagpapasigla sa kanyang puso? Sa huling araw ni Ben, tumayo sila sa tuktok ng pinakamataas na hagdan-hagdang palayan na tinatanaw ang nakamamanghang tanawin. Ayokong matapos ito, sabi ni Elisa na nanginginig ang boses. Hinawakan ni Ben ang kanyang kamay at sumagot, hindi naman kailangang matapos. Sumama ka sa akin, Elisa. Lumikha tayo ng buhay ng magkasama kung saan ang iyong sining at ang aking photography ay maaaring magbigay buhay sa ating mga pangarap. Sa halo ng kagalakan at pangamba, nagpasya si Elisa na sumugal. Inimpeke niya ang kanyang mga gamit sa sining at nagpaalam sa kanyang pamilyar na kapaligiran. Handang magsimula sa isang bagong pakikipagsapalaran kasama si Ben. Sa Maynila, nakahanap sila ng isang maginhawang apartment na puno ng liwanag at inspirasyon. Itinayo ni Elisa ang kanyang easel at ni Ben ang kanyang mga kagamitan sa photography. Nagtulungan sila sa mga proyekto, pinagsasama ang kanyang sining sa kanyang mga litrato na lumilikha ng mga nakamamanghang likha na nagdiriwang sa ganda ng Pilipinas. Lumalim ang kanilang pagmamahalan habang sinusuportahan nila ang mga pangarap ng isa't isa, tinatahak ang mga hamon ng buhay sa lungsod, at lumilikha ng isang tahanan na puno ng tawanan at init. Umunlad ang sining ni Elisa at nakakuha ng pagkilala ang mga litrato ni Ben. Naglakbay sila sa buong bansa ng magkasama, kinukuha ang mga kwento at sandali na nakaantig sa puso ng marami. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik sina Elisa at Ben sa Cordillera. Nakatayo sa parehong hagdan-hagdang palayan kung saan sila nagpaalam, binago nila ang kanilang mga panata na napapaligiran ng kanilang mga mahal sa buhay at ang nakamamanghang tanawin na nagdala sa kanila ng magkasama. Nagtayo sila ng isang matagumpay na buhay, pinagsasama ang kanilang mga hilig at kultura na nagpapatunay na ang pag-ibig ay walang hangganan at maaaring umusbong kahit sa mga pinaka hindi inaasahang lugar. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay naging isang alamat sa Cordillera, isang kwento ng isang lokal na artista at isang photographer mula sa lungsod na natagpuan ang kanilang mga puso na magkaugnay sa gitna ng ganda ng mga bundok. At habang pinipinta ni Elisa ang paglubog ng araw sa mga hagdan-hagdang palayan, alam niyang hindi na muling magiging blanko ang kanyang canvas dahil puno ito ng makulay na kulay ng pag-ibig, pakikipagsapalaran at isang pinagsamahang pangarap.